Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Morning, sir. Bati ng sekretarya ni Drake nang dumating siya sa opisina niya sa overview jeweler ng umagang iyon. Tinanguan niya ito, gumanti ng bate at pagkatapos ay coffee, Lyda please. Tumayo si Lyda at humakbang patungo sa coffee nook na nasa kabilang sulok ng opisina. May inalagay akong sobra sa ibabaw ng mesa ninyo, sir. Wika nito habang lumalakad. Inihatid ng isang mensahero kanina. At importanteng mabasa raw ninyo. Muli siyang tumango at tuloy-tuloy na pumasok sa silid niya. Agad niya nakita ang sobre na sinasabi ng sekretarya. Inilapag niya sa likod ng kredenza ang briefcase niya at pagkatapos ay naupo sa high back chair. Kinuha ang letter opener at binuksan iyon. Ang mga mata niya ay natuon sa letterhead at pagkatapos ay agad na ibinaba sa signature. It was from his stepfather's lawyer, Nico Arias. He scanned the typewritten letter. Sandaling nagsalubong ang mga kilay niya nang makita ang isang salita na nakapukaw na interes niya. Muli niyang binalikan ang paragraph at tuluyan ng maingat na binasa. A wife, bulalas niya. Kung hindi niya kilala ang perma ng abogado ng stepfather, ay iisipin niyang may gustong magbiro sa kanya. Hindi iilan sa mga kaibigan niya ang lagi nangangantsaw na kailangan na niya mag-asawa. Tatiana's one of them. This is blackmail, hiyaw ng isip niya. Mabilis niyang iniabot ang telepono upang tawagan ng ina nang maalalang wala si Lourdes sa bahay nito. Siya mismo ang nagpayo rito na magbakasyon ng ilang araw upang makabawi sa pagkamatay ng asawa nito. Wala pang isang buwan nakalipas nang namatay ang stepfather niya sa atake sa puso. Muli niya pinasadahan ang basa ng sulat. Nagtagis ang mga bagang niya sa galit. Hindi pinansin ang paglapag ng sekretarya nang hinihinging kape sa mesang iyon. Ayon sa abogado ni Roldan, mapupunta lamang kay Lourdes ang malaking bulto ng ari-arian nito kung sa loob ng 3 buwan pagkamatay nito ay mag-aasawa si Drake. At ang iba pang hindi nabanggit sa testamento na umaasang tatanggap ng mana ay nakasalalay sa pagkakasalin kay Lourdes ng mga ari-arian. Walang pangalang binanggit, subalit natitiyak ni Drake kung sino-sino ang mga iyon. Damn to Roldan to hell. Tumapon ang kape sa platito nang pupukin niya ng kamao ang mesa. Hanggang kamatayan ay puro pahirap sa ina ang gusto nitong mangyari. Marahas na buntong hininga ang pinakawala niya at dinampot ang telepono at siya na mismo ang tumawag sa abogado sa pribadong linya nito. Is this a joke, attorney? Agad niyang sabi nang ito mismo ang sumagot. And it was obvious that the lawyer didn't miss the anger in his voice. Narinig niyang buntong hininga nito. Alam ni Lourdes ang tungkol sa testamento ni Roldan Drake. Wika ng abogado. Nabanggit ko na iyan sa kanya nang hilingin kong presensya ninyong dalawa para basahin ang testamento. Katunayan ay may pakiramdam ako na kadagdag pa ang laman ng testamento sa pighati ng mama mo. He paused. Then, I'm sorry Drake, but I am only doing my job. Kaya marahil agad na sinang-ayunan ng ina ang bakasyong inialok niya rito. Hindi nito gustong naroon ito sa sandaling malaman niya ang tungkol sa testamento ng stepfather. Another thing Drake, patuloy ng abogado, nakalagay sa testamento na hindi ka basta pipili ng babaeng hindi mo kilala at babayaran para lang pakasalan o ng isang kasalukuyang girlfriend na kailan mo lang nakilala. It says here that you must have known the girl for at least 10 years. Oh shit, do you want me to send you the copy of your stepfather's last will? Hindi na kailangan, attorney. Ibinaba na niya ang telepono sa cradle nito na hindi mala nagpaalam sa kausap. Tumayo siya at nagpalakad-lakad sa loob ng opisina. He knew her stepfather had a particular woman in his mind. Oh God, Cybele. Sunod-sunod na masasamang salita ang lumabas sa bibig niya. Drake had been 16
when her mother married Roldan. That had been almost a year after his father's death. Si Roldan ay isang kilalang movie producer-director. He was a divorce with a son and daughter from previous marriage. He was 51 and a charming man. Nang mamatay ang maama niya ay naroon ito at nakikiramay kay Lourdes. Isa itong balikat na masasandalan sa oras ng pangangailangan. Iginiit ni Roldan ang pinansyal na tulong sa mama niya. Naubos ang anumang naipon ng mga magulang niya nang maratay sa karamdaman ng papa niya. Ayon sa inay, dating boss ng papa niya si Roldan. His stepfather was a good provider, but he was also a chronic womanizer. Hindi lang iyon tiniis ng mama niya sa piling ni Roldan, kundi maging ang panlalait ng unang pamilya nito. Si Belinda, ang ex-wife, na hindi nag-aatubiling hiyain si Lourdes saan man ito makatagpo. Si Leonard, na 3 taon ang katandaan kay Drake at isang movie bit player, at si Susie, ang bunsong kapatid ni Leonard at isang mahusay na character actress. Lantaran ang panalait ni Leonard sa kanila ng mama niya. Nasampid lang siya at salapi lang ni Roldan ang dahilan kung bakit nagpakasal si Lourdes dito. Nawala silang karapatang manirahan sa bahay ng papa nito. Si Leonard din ang dahilan kung bakit mismo nabuti ni Drake na sa dormitoryo na lang tumira habang nasa kolehiyo. Umiiwas siya makipagbasagan ng mukha rito, alang-alang sa ina at kay Roldan na kahit papaano'y mahusay naman ang pakikitungo sa kanya. While Susie was another matter. She was polite with her mother, lalo kapag kaharap si Roldan. She knew how to play her card. Though behind Roldan's back, Susie scoffed at her mother and at the same time flirted with him every chance she got. 4 na taon nang kasal sina Roldan at Lourdes nang mamatay si Leonard sa drug overdose. Gayon na lang ang paninisi ni Belinda kay Lourdes na dahil daw dito kaya napabayaan ni Roldan ang sariling anak. Roldan was devastated and blamed himself for son's death, lalo na itong nalulong sa pakikipagrelasyon sa kung sino-sinong babae. At nang mahumaling si Roldan sa isang batang-batang aktres ay bihira na itong umuwi. Sa lahat ng iyon ay nanatiling walang kibo si Lourdes. Ni hindi ito nagtaas ng tinig sa asawa at nanatiling uliran. Hindi ko magagawa ang gusto mo mangyari, iho. Mahinahong sabi ni Lourdes nang kausapin niya ang ina at imungkahing hiwalayin na ang asawa. Ano ang dahilan at nagpapakamartir ka sa ginagawa sa inyo ni Tito Roldan? Hindi ka ba nasasaktan? He asked angrily. Natural na nasasaktan ako, Drake. She smiled sadly. Nilingan nito ang karangyaan sa buong paligid bago ibinalik sa kanya ang mga mata. Ginagawa ko ito para sa atin. Bahagyang lumambot ang mukha niya at hinawakan ng kamay ng ina. Huwag mo kong alalahanin, mama. Maghahanap ako ng trabaho. Lourdes stared at him. May ilang sandaling nasa mukha ang pag-aalangan sa kung ano man ang sasabihin nito. Pagkuway, bagaman mahalagang makapag-aral ka at makapagtapos, hindi lang dahil sa karangyaan ito, kaya ako nagpakasal kay Roldan, anak. Utang ko sa kanyang katapatang ito. Ano pong ibig ninyong sabihin? Umiwas ito ng tingin. Magkasintahan kami ni Roldan, iho, bago ang papa mo. What? Tumayo ito at iniyakap ang mga braso sa sarili. 3 buwan na kami magkasintahan ni Roldan nang isama niya ako sa shooting sa Bataan. Inabot kami roon ng gabi, gayong ang pangako niya sa mga magulang ko ay uuwi kami ng hapon. But he couldn't leave. Isang importanteng eksena ang kailangan tapusin na naantala dahil sa biglang pagsama ng panahon. He asked your father, who was then one of his trusted crews, to drive me back to Manila. Nang pauwi na kami, nasiraan kami sa daan sa gitna ng tumitinding sama ng panahon. Itinulak ng papa mong sasakyan patungo sa isang gas station. Nanatili kami sa loob ng kotse upang palipasin ang pagkasama ng panahon. Nang humupa ang bagyo ay mag-uumaga na at doon pala lumabas ng kotse ang papa mo at inayos ang sasakyan. Nang malaman ng mga magulang ko magkasama kami sa buong magdamag, ay sila na mismong gumawa ng paraan upang kami ng papa mo ay makasal dahil hindi sila naniniwalang wala nangyari sa amin sa buong magdamag. But you could have explained. Oh, I did. But your father had a different explanation which my parents chose to believe. Kasabay ng paghingi ng tawad, ay inamin ng papa mo may pagtingin siya sa akin at iyon lang ang alam niyang paraan upang mapaksakan niya ako. Si Roldan,
Nang humupa ang ulan kinabukasan, ay nagtuloy si Roldan kasama ang buong crew sa isang isla sa Bataan sa paanyaya na rin ng mayor doon. They stayed there for 4 days. Ni hindi ko maalis o makatawag man lang kay Roldan dahil naroon ang ama mo sa mismong bahay namin. Nahuhulaan na nitong tatakas ako. Likas na magaling at masuyo ang papa mo, Drake. Nakuha niya kaagad ang loob ng mga matatanda, maliban pa sa hindi gusto ng mga magulang ko ang nababalitaan at nababasa nila tungkol kay Roldan. Nang sumunod na araw ay madalian nila akong ipinakasal sa papa mo. Drake had been speechless for a few seconds. Pagkuway, pero mas matanda sa akin si Leonard ng 3 taon. Paanong anak na niya si Leonard sa ex-girlfriend na magkakilala kami? Sagot ni Lourdes. Isa sa mga dahilan kung bakit talagang hindi naging malapit ang loob sa kanya ng mga magulang ko. In his anger, he married Leonard's mother a month later in Las Vegas, but their marriage lasted only for 5 years. And what about Susie? Paano hindi ko maramdamang malapit ang loob ni Roldan sa kanya? Anak siya ni Belinda sa ibang lalaki bago ito pinakasalan ni Roldan. Susie was 3 years old when he married Belinda. He muttered an oath. Mas bagay sila ni Belinda, Mama, considering hindi kanya dapat pang pinakasalan. Sa kabila ng lahat, mahal ako ni Roldan, Drake. He had always loved me. He just can't resist the woman. Napapaligiran siya ng mga ito dahil sa trabaho niya. Some love, damn it, he muttered angrily. Tinakpan ni Lourdes ang bibig upang hindi makawala ang paghikpi. It was too late when I realized he wanted to punish me for marrying your father. Then file legal separation, he commanded. Umiling si Lourdes. Natutuhan kong mahalin ang papa mo, Drake. Naging mabuting asawa siya sa akin at ikaw ang pinakamagandang resulta nangyari sa pagsasama namin. Subalit sa loob ng mga taon ay nanatili sa puso ko si Roldan. And perhaps I deserve this. I don't believe this. Malungkot nang umiti si Lourdes. Womanizer that he was, hindi masama ang pakikitungo ni Roldan sa iyo. He has always admired you, Drake. Hindi niya inaamin sa akin ang dagderetsahang iyon. Pero sa mga pag-uusap namin ay hindi maiwasang maiparating niya sa akin ang damdamin niya. Nakikita niya ang malaking pagkakaiba ninyo ni Leonard. Lagi niyang sinasabing dapat ianak ka niya kung hindi ako nagpakasal sa papa mo. At muli ay magagalit siya. Minana ko kay papa ang ugali ko, Mama, he had said angrily. Kung ganoon man ang karakter ni Leonard, ay dahil siyang ama nito. Hindi ba malinaw iyon sa kanya? Lourdes had ignored that. Anyway, he provides for us at umuwi siya rito. Ako pa rin ang asawa niya sa mata ng lahat at walang araw hindi siya tumatawag sa akin kapag nasa trabaho siya. Wala siyang gamit na inaalis mula sa bahay na ito upang dalhin sa bahay ng alinman sa mga babae niya. Aminin mo man o hindi nagkukulang si Roldan sa mga pangangailangan mo. Lalo na sa pag-aaral mo. Katunayan, higit pa sa kailangan mong binibigay niya. So the women didn't matter, and I can take the pain. Sa nakalipas na mga taon, ay tiniis ni Lourdes ang walang katapusang pagtataksil ng asawa. At nang unang atakihin sa puso si Roldan at malumpo ay pinagsilbihan ito ni Lourdes ng walang pasubali. Kinasusuklaman niya ang pagkakamartir ng ina at kinasusuklaman niya si Roldan sa pagsasamantala nito sa kabaitan ng asawa. Iyon ang panahong nagdesisyon siyang lumayo na muna. Tinanggap niyang alok ng kaibigang si Elias na magtrabaho sa isang jewelry shop na pag-aari ng mother nito at ni Tatiana. When Elias died in a car accident, Tatiana retained his services. He really liked her, admired her. He would have wanted to fall for her, but somehow may pader na nakapagitan sa kanilang dalawa pagdating sa personal na damdamin. Subalit hindi iyon naging hadlang sa pagkakaibigan nila ni Tatiana. Through her, he had learned the ins and outs of the jewelry business and realized he liked and enjoyed it more than any job he had before. At bagaman hindi siya nakipagkita sa ina ng matagal na panahon, ay hindi naman niya tuluyang pinutol ang komunikasyon niya rito. At hindi niya maiwasang isiping mas ikinagagalak ng mama niya ang pagkabalda ni Roldan dahil nanatili ito sa bahay at napaglilingkuran. Ibinalik ni Drake ang isip sa kasalukuyan. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kapag wala siyang maipakitang siya'y kasal, ay hindi mapupunta sa mama niya ang mana, kundi mauuwing lahat sa unang pamilya nito. Kabilang na ang Lourdes Films,
Kung siya lang ay babaliwalain niya iyon, hindi siya kasing yaman ng stepfather. But he had invested his money wisely, lalo na sa stock exchange, and it had multiplied 10 times already, and that made him a millionaire in his own right. Bukod pa doon, kalahati ng Overview Jewelers ay kanya. Tinanggap niyang alok ni Tatiana na maging partner nito sa jewelry business na may sangay na ngayon sa Hong Kong at New York, na pareho niyang pinamamahalaan dahil abala si Tatiana sa pagiging may bahay ni Santi Cruz. He could provide for his mother, subalit may karapatan ng mama niya sa mga ari-arian ni Roldan, and right now, he needed to marry for his mother to inherit what was morally and legally hers. Biglang pumasok sa isipan niya si Cybele. He had actually dated her during his college days to Roldan's delight, pero iyon lang iyon, isang friendly date, though he hadn't seen Cybele for the past years until Roldan's wake. Marrying her, temporary or otherwise, was out of the question. Hindi makikipaghiwalay si Cybele sa kanya sa sandaling makasal sila. Ang kailangan niya ay disenteng babaeng papayag na magpakasal sa kanya, at pagkatapos ay maghihiwalay rin sila pagkatapos. Say in 4 months' time, no strings attached, purely business. Sino sa mga kaibigan niya ang matagal na niyang kakilala at papayag sa isang temporary marriage? Grabe naman mga ka-felicidad. Talagang kailangan pa magsakripisyo ni Drake para lang makuha ang mana ng kanyang ina. Sino nga kaya ang babaeng pwede magpakasal kay Drake? Kaya naman, abangan!